A blessed morning to everyone. Good morning! Good morning, everyone. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Tayo naman po ay narito upang magpuri sa ating Panginoon. Amen ba? Good morning din po sa ating manonood via online. Nawa po ay samahan niyo po kami sa matapos ng aming service. Maraming salamat po. Sino po ang naniniwala at the joy of the Lord, the joy for the Lord is our strength? Amen! Amen! Thank you, Lord. So, bago po ang lahat, ay babasahin ko muna po ang tatayo sa umagang ito na pangungunahan ng ating opening prayer na si Gemma Obra at ang ating call to worship, Sis May Macagba at ang ating scripture reading, si Sis Maria Garcia. At ang ating magbibigay ng word ay walang iba po ang ating mahal na Pastora Grace Azotea. At ang ating exhortator ay si Sis Eva Barbera. So, tayo na pa ay mag-umpisa. At isigaw muna po natin ang Hallelujah! Hallelujah! Isigaw po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Kaya simulan po natin ang gawain na ito sa pag-awit sa ating buhay ng Diyos. Amen.
Manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Acknowledge your presence, O Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong... Salamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kalakasan na binibigay mo sa bawat araw-araw sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Wala kami ibang gagawin, Panginoon, Panginoon, na ikaw, Lord God, ang may taas namin at sasambahin sa araw na ito, Lord God. Ikaw lamang po ang aming may itataas at itatanghal sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, itinataas namin, Panginoon, ang service na ito, Panginoon. Na ikaw po, Lord God, ang manguna sa amin, Panginoon, at maghari sa bawat puso't isipan namin, Panginoon. Itinataas din namin, Panginoon, ang music team, Lord God, that you will anoint them, Panginoon, upang ikaw ang aming maranasan ng iyong presensya, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon. Lord, itinataas din namin, Panginoon, ang bibigay mensahe, Panginoon, si Pastor Chris, Lord God, na ikaw po, Lord God, ang makita namin sa kanya, Panginoon, upang matanggap namin ang iyong pagpapala, Lord God. Nanggaling sa iyo, Panginoon. Buksan mo bawat puso't isipan namin, Panginoon. Ikaw lang ang may taas at may tanggal sa araw na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong scripture reading sa araw na ito ay matatagpuan sa Psalm 34 verse 5 to 8. Ang mga umaasa sa Kanya ay naniningning ang mata sa kaligayahan at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Noong verse 6, noong wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y Kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Verse 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa may takot sa Diyos at pinagtatanggol niya sila. Verse 8, subukan ninyo at iyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Amen. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Praise the Lord. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Tayo po muli ay naririto upang magpuri at tumawid sa Kanya. Amen? And thank you, Lord, because we are here, not because we are obligated to be here, but because we acknowledge Jesus in our lives. Amen? Kailangan po namin ang Panginoon kaya tayo ay narito. Kaya na po sa umaga nito, ating po siyang papurihan at pasalamatan. Amen? Hallelujah! Everybody
Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hindi mo po tinitignan, Panginoon, kung ano kami dati, Lord Jesus. Tinitignan mo po, Panginoon, yung puso namin, Lord God, yung sincerity, Panginoon, ang aming pag-surrender sa inyo, Lord Jesus. Thank you, Lord. Wala po kami may pagmamalaki sa inyo, Panginoon. Wala po kami may pagmamalaki, Lord God. Yes, Lord. Ang lahat po, Panginoon, ay dahil sa biyaya mo, Amen. sa pagmamahal mo sa bawat isa. Amen. And I thank you, Lord Jesus. We will always remember, oh God, how great you are, how loving, and how good you are in our lives, Lord Jesus. Tanggapin mo nga po, Panginoon, ang aming paburing pagsamba sa umagang ito, Panginoon Jesus. Yes, Lord. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga puso, Lord God, puno ng kagalakan, Panginoon, Yes, amen. pagpapasalamat
kapuspusan. Salamat, Panginoon, dahil sa inyo, nagtatagpuan namin, Panginoon, ang tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan at kapahingahan, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you with all of our hearts, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, Lord, sa inyo lamang po nga namin, Panginoon, ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakasarap po talaga magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Tuloy-tuloy po tayo sa ating gawain. At bago po natin tawagin yung ating magbibigay ng word, ay papakinggan muna natin po ang testimony ng ating mahal na. Sorry. Welcome. Yeah. Welcome muna. Welcome pala muna. Excited. Excited na kasi ako marinig. Okay, mag-welcome daw po muna pala tayo. Amen. Let us song our favorite song, welcome song. Welcome You in the love of the Father. We welcome you in the love of Christ. We welcome you in the Holy Spirit. We are glad that you're here today. We welcome you in the Life Christian Church. We welcome you in the love of the Father. We welcome you in the love of Christ. We welcome you in the Holy Spirit. We are glad that you're here today. We welcome you in the Life Christian Church. We welcome you in the life. Welcome you in the life. Christian Church. Welcome po ang bawat isa. Palakpakan po natin ang buhay ni Sis May. Papakinggan po natin ang kanyang testimony. So, papasalamat po ako sa Lord sa umagang ito sa nagdaang karawan ko po This way. Basta nung May 30, ayan, thank you Lord sa nagdag na buhay ng Lord sa akin ang lahat. And pinapasalamatan ko po sa Lord yung taong 2025 kasi talagang yun yung taon na talagang binuhos ng Lord ang pagpapala sa buhay ko. Simula nung nag-birthday din ako nung 25. Nung 25 po na yun, na birthday ko, talagang hinigit ko po sa Lord na magkaroon ako ng employer dito sa Hong Kong. Tapos mabait, lahat na ng mabubuting character. So praise God kasi nung birthday ko din na po yun, sinagot ng Lord. And kaya po, and thank you Lord kasi lahat po ng pinag-pray ko sa Lord, ako sa employer ko talagang sabi niya sa kanta, higit sapat na, higit pa sa inaasahan natin. Yes, And amen. then, pinag-pray ko po sa Panginoon, talagang higit pa sa inaasahan ko nung dumating na po ako dito sa Hong Kong. So, praise God, salamat sa Panginoon na sa pag-touch niya sa buhay ng aking mga employer. And sa alaga ko po na isa, kasi bago pa ako napunta rito, talagang sinasabi nila Ate Mary na talagang maano daw po yung batang yun. But praise God, kasi kayo nakikita ko yung pagbabago sa buhay ng batang yun. Talaga, kumikilos ang Panginoon sa kanya and patuloy na pinag-pray din, tsaka pinag-pray request ko din sa pag-prayer meeting. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. And thank you Lord kasi mabuti rin po ang Panginoon sa aking pamilya na sa Pilipinas, hindi po sila pinapabayaan ng Lord doon. Salamat sa provision, sa mga resources na binibigyan ng Lord sa kanila. And thank you Lord kasi yung taong 2025 din, talagang parang sinunod down kami ng
ng Lord ni Vanessa. Kasi si Vanessa nandun na rin sa Thailand. So, tagal na namin pinag-pray na makapunta siya doon. Actually kami, nauna lang siya. So, praise God kasi nagkaroon kami ng trabaho dalawa na pareho kaming masaya kung saan kami dinala ng Lord. And thank you, Lord, kasi ginagamit din siya ng Panginoon doon sa Thailand. And salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, sa bawat araw, and syempre sa kagalingan po sa aking wisdom tooth. Nung last Sunday, nag-start, tapos akala mo nung umaga, okay na hapon, pero nung gabi, talagang magam po siya, as in sobrang sakit. Pero praise God, kasi pagising ko kanina umaga, magaling na. Salamat din sa Lord, kasi kahit saan po kami mapunta, saan ako mapunta, ilalagay ako ng Lord sa lugar na yung mga tao, pinapalibutan po ako ng mga tao na may pananampalataya din sa Lord. Hindi po niya ako pinapabayaan, hindi po niya ako dinadala sa mga taong makakapagpalayo sa Kanya. So, purihin po ang Panginoon sa Kanyang kabutihan, sa aking buhay, at sa Praise the Lord. Napakasarap pakinggan ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. So, anyone na magti-testimony kasi naglalabas ang ating mami. Anyone else? Ha? Announcement na lang muna. Meron pa? Wala. Ay, wala. Takot sila. Ikaw na, Sister Ben. Naubos ko na. Naubos na. Lord. Oh, praise God. Na lang, iniimbitahan ko na lang ang lahat ng may free sa aming 5th anniversary sa July 1. Kaya kayo po ay imbitado lahat, kaya punta po kayo lahat. Oh. Ikaw, ate, meron kang ano? Wala? Ikaw. Testimony. Ayaw, wala na. Testimony ako. Ako? Ako daw. Okay. Salamat sa Panginoon dahil kapag naglilingkod ka ng masaya para sa Lord talaga ay hindi ka niya pababayaan. Amen. Siyempre, maraming pagbabago sa aking mga butihing employer. Kapag naglingkod ka, pag-pray mo siya at i-surrender mo talaga sa kanya ang lahat, talagang magbabago siya. Amen. So, praise the Lord. So, handa na po ba ang lahat? Amen. Handa na natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng ating banal na salita na ibibigay ng ating mahal na Pastora Grace Azotea. Good morning. Good Maganda morning. ang mga ngiti nyo. Ganda po niyo po kasi. Siyempre, paano sa inyo muna? Yay! Nakikilig naman sila. Bumabati ang hallelujah ka namin. Lahat ng mga na naniniwala at nasumpungan ng ating Panginoong Heso Kristo ay magsabi ng malakas ng hallelujah. Hallelujah! Lahat na nakasumpong sa ating Panginoong Heso Kristo, isang malakas na hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! It is the reason why we are here. Amen? Amen. Tayo ay gustong magpapuno sa ating Panginoong Espiritu Santo. Amen? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga kasalita. Amen. Amen? Hallelujah! Purihin ang Diyos! Amen? Amen. Ang Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Nabasa ko kanina, May, dun sa mga sinabi mo, especially the later part, na ang ating Diyos ay, ang Diyos natin ay may mata. Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay nakakarinig. Amen? Hallelujah. Praise the Lord kasi buhay ang ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
So, ang ating title po today is The Heart That God Cannot Resist. Okay? It's taken from Psalms 51:17. Psalm 51:17. So, sa mundong ito na meron tayo, amen? Binavalue ng mga tao ang sort of like kalakasan mo. You know? Like, or maybe your unfiltered confidence. Masyadong mataas ang confidence sa sarili. Amen? Pwede rin na binavalue ng world na ito na you have it all together. Talagang you got everything all together. Amen? But then yung kingdom of God operates in a different frequency. Tama? Magkaiba ang mundo at sa kingdom ng Panginoon. Hallelujah! So, we often think na we have to present our best selves. Amen? Naisip natin kasi na kailangan our best selves to be able to gather the favor of God para makagain tayo ng favor ni Lord. No, we have to put on the best self. But then it's actually the opposite, no? We may do like rituals, religious rituals, and then we may fix our lives on what is supposed to be good according to the world. But then this is what the Lord does not require that from us. Amen? Si King David po. Kilala natin si King David? Amen. No? Amen? Si King David po, natutunan niya ang isang profound spiritual paradox. Ang ibig sabihin ng paradox is contradiction. Contradiction, pero pag pinag-aralan mo siya, mas maiintindihan mo siya na mas malalim. Example, sa mundo na ginagamit natin. The only constant thing is change. That is paradox, okay? Kasi contradictory siya, pero may maunawaan ka. Kasi the only constant thing is change. Tama naman. Pag sinabi mong less is more, may naintindihan tayo. Pag ikaw ay less, ibig sabihin, pag lalo sa mga conversation, if you have less things to say, it is better. Then you have keep saying a lot of things and then baka ibang masabi mo, no? So less is more. Amen? So, ang natutunan ni King David is that yung spiritual paradox na natutunan ni King David is the way up is down. Yun natutunan ni King David. The way up sa kingdom frequency, the way up is down. Okay? So, matutunan natin yan ngayon. Amen? It's in your faith actually. This is very true. Hindi pwede tayo magmalaki. Lagi natin sinasabi, hindi tayo pwede magmalaki. So, the way for you to go up in the kingdom of God is that you go down. Okay, so yun yung natutunan ni King David. Okay? So, ang ating pong passage for today is from Psalm 51:17. Ay, sandali, parang pumunta dyan. At kayo kaya aniyahan ko na tumayo, basahin ang word at ay mananalangin. Amen? Hallelujah. So let's all read. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. God you will not despise. Ang handog na nakalugod sa iyo ay puso na nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi niyo tatanggihan. Amen. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat po, Lord God, sa pinagkalaw mo, Lord God, na oras na ito, Lord God, sa amin. Salamat po muli, Lord God, sa presensya mo, Lord God, na palagi mo kami sinasamahan, O Diyos. We ask, Lord God, that, Lord, you would magnify once again your word through us, Lord, and that, Lord, we would have a revelation, a rhema, that, Lord, we would hear from you. We are, Lord God, desiring, Lord, to hear from you, your word, Lord God, as you speak to us, Lord God. Speak us, Lord God, to us all together, Lord God. But please speak to us, Lord God, individually, Lord, where we need your word, Lord God. Lord, we need you, and we need your word. We ask, Lord, for your presence and the power of your word, Lord God, in our lives. And all these things, Lord God, that as we, Lord God, listen, discuss, and as we, Lord God, help one another, Lord God,
learn about your word. We ask, for Lord, for your leading once again, Holy Spirit. Lead us to our precious Lord Jesus Christ. And all these things, Lord God, may we give you all the praises and all the adoration. And Lord, all the glory always belongs to you. And in Jesus' mighty name, and everyone said, Amen. Hallelujah. Tayo may makaupo, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sunod-sunod po yata yung I thank God for the strength, So sunod-sunod na gawain sa ating church, From last week to this week to devotion, but I'm really thankful. Tomorrow na somehow ako, so I thank God for that strength. I really have to wake up at 3 o'clock in the morning to just, have my mind, na nakapagpahinga na ako, like my mind is ready to listen to our God. Amen? So praise the Lord. Punta po tayo sa konting historical and spiritual background ng ating passage, ating text. Amen? Okay, it says there, the context. It's, actually, mababasa mo yung binasa na yung ating text na Psalms 51:17. Mahanap mo yung context nun sa 2 Samuel chapters 11 to 12. Siyempre, hindi ko na mailalagay kasi buong chapter 11, buong chapter 12. Okay? Doon siya mahanap. Ano ba nangyari doon, no? So, David committed adultery. Okay, alam natin to? David committed adultery with Bathsheba. Okay, si Bathsheba. So then he also tried to hide it. Gusto niya itago yung kasalanan. Siyempre, pag kasalanan talaga tinatago, di ba? Ayaw mo bunyag kasi nga kasalanan, no? And then, he ordered the death of Uriah. Si Uriah po is the husband of Bathsheba. Okay, so pinalagay niya sa front line ng battles para talagang mamatay si Uriah, di ba? At mapasakan niya si Bathsheba. So he attempted to cover this sin, okay? He tried to cover this sin rather than confess it immediately. Mga kapatid, when we are with the Lord, ang buhay natin, nagkakasala tayo, di ba? Lagi tayo nagkasala. Pero ang kalooban ng Diyos is, na pag na-recognize natin ang kasalanan, ay i-confess ka natin. Hindi natin pinatatagal. Amen? So, yun nangyari kay King David, no? He did not confess it immediately, kundi pinatagal niya. So, syempre, ito ay kinonfront siya, no? There's a confrontation between Nathan the prophet and David. Bakit nalaman ni Nathan, prophet na siya? Okay? So, ako nare-recognize ko kasi I'm in the nasa prophetic talaga ako. So, kumbaga nandun ako ito na-recognize ko ito yung mga ganyan na bagay. Kasi nandun ako sa part of that calling also. Yung, you hear from the Lord. And then you can see, and you can discern. Okay? So, sabi ni Nathan dyan kay David, kinonfront siya dun sa kasalanan niya. Okay? And that instead, the best thing about David, the word says, David is a man after God's own heart. Tama? Amen? Imbes na maging defensive siya doon sa kasalanan niya at lalo pa siya magsinungaling, nagkaroon siya ng personal conviction. Amen? Na talagang inamin niya na nagkasala siya. Amen? Yun ang napakabuti sa kay David na he sinned. But then, his heart is really moldable, teachable siya. Kaagad na, pagka alam niya nagkamali siya, alam niya na humingi ka agad ng tawad sa Panginoon. That's why he's called a man after God's own heart. Can I ask you to place your hand in your heart and say, I'm a woman or I'm a man? Say, I'm a woman. I'm a woman. Amen. Who's after Who's after God's own heart. God's own Bigyan heart. natin with that conviction. I'm a woman I'm a woman who's after who's after God's own heart. God's own heart. Amen. Napakasarap mo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. So, we have to declare this because these are truths. Amen. So, true repentance versus ritual. Ang natutunan din ni David, no? Is that in true repentance, as compared to sa mga outward sacrifices, no? Doon niya natutunan na
Pasahin ko na lang. Realize that outward sacrifices like those required by law were insufficient to mend his broken relationship with God. He understood that God desires inner brokenness, a contrite heart, over superficial ritual. So, hindi po mapapagayan ng kahit anong ritual ang paghingi ng kasalanan sa Panginoon. Whether, nung panahon, di ba, they have to offer burnt offerings, mga ganon. But if the heart was not there, it's still not equivalent. So, para sa atin po, meron tayong Panginoong Jesus. Amen? Na He died for us, and He relieved us from the sins, and He has been the atonement for our sins. Amen? Na pag tayo ay nagkasala, alam natin, yet, but when we ask for forgiveness, He's always available. He's just, He's always available. Amen? His mercy is always available. His love and grace is always available for us. Amen? Kaya napakasarap po ang magkaroon ng Diyos, lalo na't buhay ng Diyos. Amen? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So tayo tutuloy dito. So yung title natin is The Heart God Cannot Resist. The heart that God cannot resist. So syempre, ang tanong natin, what is the heart that God cannot resist? Okay, so yun ang tanong natin. Meron ba tayong puso ba yan? Kasi yung inalat ay puso dalisay. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. So, una, what is the heart that God cannot resist? Anong puso ang hindi mariresist ni Lord, no? Amen? So, una, the poverty of ritual. Okay. So, yung point nito is that religious activity is never substitute for spiritual intimacy. So, yung reference natin is from 1 Samuel 15:22. To obey is better than sacrifice, and to eat is better than the fat of rams. Dito po kasi ina-acknowledge ni David, no, that he understood what God wants from us. And not really that He needs from us, because He doesn't really need anything from us. But what does He need? What does He want from us? Is that we must have that heart. Amen? Whenever we obey, whenever that sacrifice has to come, it has to come with your heart. Amen? May kasama lagi ang ating pagsunod na totoong pagsunod. Amen? Nung panahon kasi, mayroong mga legalistic rituals. Palagi natin, lagyan na natin ngayong panahon. Kasi nung panahon, mga talagang offering, di ba? They kill a bull to offer burnt offering. Yung fat noon, ay para sa Panginoon. Magandang samyo yun para sa Panginoon. Amen? No? Or unblemished lamb. Ganun ang offering noon sa mga kasalanan. No? Pero ngayon, may ginagawa ang mga tao na they think that could probably help them in their walk or probably atone themselves from sin. Ako po ay dating Katoliko, kaya lagi ko siyang nasasama. Meron tayong, yung before sa Easter, meron tawag ba? Yung penitensya. Do you think that is, well, I cannot really say anything from the one who's doing it, but, God can always touch anyone. But then the act itself, we don't have to do those things, those kind of rituals, because Jesus has already done it for us. We don't have to do it all over again. Amen? If we want to ask for forgiveness at magaganon tayo sa sarili dahil gusto mo saktan sarili mo para mapatawad ka sa kasalanan mo, hindi na kailangan kasi ginawa na ng Panginoon. All you have to do is that you receive that grace of forgiveness by faith. Amen? Na talagang pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen? So, all religious activities, all traditions that we do, mga anuman na traditions that we do in the church, that maybe cultural, maybe traditions, some of them are irrelevant really. Because kung ginagawa lang natin by tradition or by rituals, it can defeat the purpose of that. Kasi hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos
ay ang puso natin at pagsunod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And then, okay, so I have 5 actually, so I'll be quick. So yung second, the second is, ano ba yung question natin? What is the heart that God cannot resist? Okay, number 2, the beauty of a broken spirit. Amen. Sino may mga broken spirit dyan? Amen. Amen. Lahat naman tayo naging broken talaga. You cannot really, you can't be before God without brokenness. Amen? You cannot be before God without being broken. We have to be broken. Amen. So that we would come to know Him. Amen. Since the point here is that a broken spirit is a heart that has finally stopped fighting God and started following Him. Sino mga sumusunod sa Diyos? Amen. Mahina pala ang amen. Pamunti-punti ka na sumusunod sa Diyos. Paminsan-minsan. Minsan hindi. Minsan ako. Kaya gano'n. May growth naman yan. At sumaamin, di ba? Maganda yung umaamin. Mahirap pag di umaamin eh. It is the crushing of the ego so the spirit can flow. So parang gano'n. Inaamin mo minsan, minsan hindi. It's the same, right? So, it's good because that means you know your ego. Mayabang yun eh. Minsan no, minsan hindi. No, but then you actually are ina-accept mo. No? Because you can say it. Oh, minsan no, minsan hindi. That is really good. Ibig sabihin, you have a teachable heart. Amen? So, praise God, you have a teachable heart. Amen? So, ang Bible reference po natin is from Isaiah 57:15. It says, "For this is what the high and exalted one says, He who lives forever, whose name is holy." Si Lord, no? "I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite." Sa Tagalog, wala po dyan. Ito po ang sinasabi ng kataas-taas ng Diyos, ang banal na Diyos na namumuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar. Pero nakatira rin ako kasama ng mga taong mapagkumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin. Hallelujah! 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 Ang Diyos natin ay kataas-taasan at siya ay banal. Ngunit, ulitin ko ulit, saan nakatira ang Panginoong Espiritu Santo? Sa'yo. Amen. Pinili niya na tumira sa'yo. Amen. Amen. Dahil ika'y nagpakumbaba. Dahil ika'y nagsisi. Amen. At tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Amen. Kaya ikaw ay pinili ng Diyos pamamagitan na naninirahan ang Panginoong Espiritu Santo sa buhay. Amen? Yun ang mark mo eh, as a believer. Because you have the Holy Spirit inside of you. Amen? At pag mayroong Espiritu Santo, hindi pwedeng hindi nababago. Amen? Ang mayroong Espiritu Santo ay nababago. Amen? Eh, hindi ko naniniwala na kung totoong mananampalataya at ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, na hindi nagbabago, hindi pwede. Ibig sabihin, magbabago ka kasi kasama mo ang Espiritu Santo. Amen. Amen. This Holy Spirit who resurrected Jesus from death to life, will He not do it for you also? That whatever is dead in your life, He will make it alive again. Amen? So that's why sinasabi natin, dead to sin, alive in Christ. Amen? Get dead to sin, alive in Christ. And when you have the Holy Spirit in you, you are the most powerful one. Amen? Because you have the Holy Spirit in you. Amen? Hallelujah. So ano ba yung tinitingnan dito ng brokenness and the beauty of a broken spirit? Okay. Hindi po siya, ang context po nito, it's not your lacking of self-worth. Okay? Hindi ka nagkukulang ng
hindi ibig sabihin ito na you are, kulang ka or wala kang pagkatao. Narinig ko din sa inyo lagi, minsan, I know you humble down so many ways, especially sa inyong work, but it doesn't mean you have to humble down and you lose your self-worth. Okay? So, ang pagpapakumbaba ay hindi mo losing your self-worth. Okay? Ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba sa Diyos ay is the shattering of your self-will. Ibig sabihin yung pagkakabasag ng sarili mong kalooban o desisyon o pagmamagaling o kung ano man sa buhay mo, iyon ay binabasag ng Diyos. Amen? It's being shattered. Your self-will, amen, that is not according to the Word of God, it will be shattered. Amen? Babasagin ng Diyos yan. Amen? Gusto niyo bang binabasag ng Diyos? Amen. Amen. Masakit, no? Pero bakit kayo binabasag ng Diyos? Kasi gusto niya mangyari ang napakabuting kalooban niya sa buhay mo. Pero kailangan niyang basagin kung sino ikaw. Nagsarili mong pagmamagaling o sarili mong alam. Amen? Binabasag tayo ng Diyos para mangyari ang napakabuting kalooban niya sa buhay mo. Amen? Hindi kila kasi nakikita natin yun eh. Amen? May narinig pa ako, sige Lord, bigyan mo pa ako Lord ng maraming problema, kakayanin ko yun. Lord, ba talaga nabigay sa'yo ng problema? Yung gano'n. Eh, di ba't kaya ka nagka-problema? Baka naman dahil nagkasala ka, nagkamali ka, may consequence yun eh. But God is good, sinasabi nga natin God is good, hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng problema. Diba? Mabuti ang Diyos. Kung ikaw'y sumusunod, di mabuti ang Diyos sa iyo. Amen? Kung hindi ka mabuti, di nandun ka sa kabilang Diyos. Diyos-Diyosan ang ating, of course, Satanas siya, di ba? No? But, so what do we do then? Of course, is that when we recognize, amen, our God, what we do is, we humble ourselves, amen, before God, amen? At hindi na ikaw magsisave ng sarili mo at hindi ka na magmamanage ng mga kasalanan, magmamanage talaga. Pero managing pala yan. I manage my own sin. Manage yung sin. You don't manage anymore your sin. Baka kasi pagka nalaman, tatakpan mo eh. Tapos mamaya, takpan mo na marami na yan. Tatakit-takipan mo mamaya, nakalimutan mo. Ano nangyayari yan, no? Na mamaya, you are living a lie already because you have to protect that lie. So you said another lie. And then you have to lie again because you have to protect that lie. And mahirap yun. Mabubuhay ka sa... At paniniwalaan mo na rin that your life is a lie. Amen? And that's happened. Amen? Hallelujah. So let's go to point number 3. Okay, brokenness as the catalyst for breakthrough. Amen. Sino may gusto ng mga breakthrough dyan? Amen. Siyempre, di ba? Gusto mo lagi nagbe-breakthrough. Amen? Kung ikaw may pinagdadaanan, may circumstances sa buhay mo, ikaw ay mayroong problema, amen, but you do want to have a breakthrough. Even if it's a long-standing one, you do want to have a breakthrough. Amen? Sino may gusto may breakthrough? Amen. Pataas nga yung may dinaraanan ngayon at gusto mo ng breakthrough. Alam mo, pag gumagano ka ng ganyan, alam mo, you're actually telling me, you're actually telling it to Him, yes, Lord, I need a breakthrough. Lord, it's been a long time. Lord, it's been with me for so long. Maybe it's emotional, psychological, financial, iba niya. There's always a breakthrough, in God. But you have to be broken, amen? See, yung brokenness mo para is catalyst mo for breakthrough. Para ka ng breakthrough, kailangan mo broken. Okay? Hindi natin inaalagaan. Hindi mo iniiwasan. Okay? Hindi mo tinataguan. Bakit? Hindi mo tinataguan. Hinaharap mo kasama ang Diyos. Amen. Amen? Pag tinataguan mo, that is not the way of God. God's way is that you humble before Him. It is the reason why you have testimonies. Nagpapatotoo ka kung anong merong kapalpakan ng buhay mo before, and that now this is you. And that you can say to the world
this is who I was before and this is me now. Yes. And that hindi na nag-hold sa iyo yun. It's a chain that is broken in your life. Amen? Hallelujah. How can I stand here? I'm divorced and I'm pastor, by the grace of God. It's by the grace of God. Who can say that, God's grace is limited? When you decide to follow God and decide to do according to His will, He will fulfill it for you. Amen. But then you have to be broken. To be so broken, it doesn't matter, who cares? Ito yung nangyari sa buhay ko, so may problema ka sa buhay ko. Sa iyo na yun, di ba? But then, before God, you are right. Iyan ang best thing, mga kapatid. Amen? When you are right before God, whatever your circumstance, kung ano man na nakalipas sa buhay mo, burado yun. Amen? Sa Panginoon, yun ang titingnan natin. Hindi sasabihin ng iba. Amen. Ang mundong ito sasabihin sa iyo, kasi nakakayaan na lang sasabihin ng ibang tao. Di ko gusto mo doon, dito ka. Ikaw ay mahihirapan ka habang buhay. Whereas when you are with the Lord, you are set free. Amen? Masi-set free ka. Kasi kaya masabi sa word whom the Son sets free, He is free indeed. Amen? Amen. Kahit anong kasalanan yan, the Lord is able to set you free. And He will not put shame on you. Amen. Amen. He will restore you. He will heal you. I don't know why I'm speaking right now about this, but the Lord is able to heal you of whatever that the enemy has labeled you. That is not true in the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. So yung point dito, you cannot be filled with the Spirit until you are emptied of yourself. Amen? The breaking of the vessel is what releases the fragrance of the oil. Oil is the anointing. Okay? So you cannot be filled with the Spirit until puno ka. Kung puno ka ng sarili mo, hindi nga naman ikaw ma-fill ng Holy Spirit. Amen? So you have to be empty before God. May kakayahan ka ba mag-empty ng sarili mo? Wala ka pa rin kakayahan. Si Lord pa rin may kakayahan kung paano ka may empty. Amen. So that He can fill you with the Holy Spirit. See, you have the Holy Spirit in you. But the Word says you have to be filled with infilling. Okay? So He's inside of you, but you need to be infilled by the Holy Spirit. Amen? You have to be filled by His Spirit. Amen? So parang ano yan, it's a daily thing that we do. It's something that na kailangan natin laging ginagawa. That we have to decide, intentional ka sa iyong pagiging Kristiyano, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, amen? Ikaw ay mag-devotion, ikaw ay makinig sa salita ng Diyos, and everything that you could do, amen, so that you could be filled by the Spirit of the Lord. Amen? Dahil pag pinabayaan mo, madali po tayong masway when we are outside of this world. Amen? Madali tayong masway if we do not have a firm conviction in our faith. Amen? So John 12:24 says, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, maliban mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, tutubo ito at mamunga ng marami. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mamatay na. Sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na. Kasi sabi nito, if it dies, di ba? You will bear much fruit. Hindi ko sinasabi ng physical na mamatay kayo. Yung natapag sila. Natapag sila. Yung ano, Kasalanan. You know what? That you are dead to sin. Kaya that's the word. That you are dead to sin. It's no longer you that is operating, but God is the one operating in your life. Sabi sa word, diba, I must decrease so that God can increase.
Amen? Hallelujah? So you must decrease so that God increases in your life. Amen? Kaya totoo yan, pag namatay ka na sa iyong mga dead to sin and dead to your own self-confidence and self-galing and self-decision making and everything, you will just bring it up to the Lord. Mamumunga ka ng marami. You will bear much fruit. Amen? Sabi sa word that you have to abide. Amen. Sa Panginoon para ikay mamunga. Amen? Pero bakit nga ba ikaw ay namatay mo na at saka nag-abide at saka namunga? Okay? Hallelujah? Hindi po mabubuhay ang isang mananampalataya na hindi namatay. Amen? Kaya may baptism. Diba? Amen? You die to self and then you rise up in Christ. Amen? Naiintindihan niyo ba yung connection? No? This is para mahulog ka. Bakit kami sinasabi? But you know, that's what the word says, right? You will always find paradox na. It's contradictory. But you find in a deeper sense kung yun pala ibig sabihin. Amen? Okay, so number 4. The power of contrition. Okay. Ang contrition ang ibig sabihin pagsisisi. Okay, so ang point natin is contrition is the bridge to restoration. You cannot be healed from what you're unwilling to admit is broken. Sabihin mo sa katabi mo, aminin mo na. Aminin mo na. Sige, sa Panginoon, no? You have to admit. You cannot be healed if you are not willing to admit. Hindi ka mahihil. Paano mahihil ang Diyos? Amen. Kung hindi ka willing, i-admit na meron kang pagkukulang, pagkakamali, amen. May hindi magandang nangyari sa buhay mo. You know, if you are willing to admit this brokenness, then the Lord is able to heal you. You give that, binibigyan mo si Lord ng puwang, amen, na para ikaw ay pagalingin. Amen. Saan niyo gustong gumaling? Physical, mental, spiritual, puso. Amen. Everything, of course. Amen. Hallelujah. So, ang Bible reference natin is from 2 Corinthians 7, verse 10. So, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leads to no regret, but worldly sorrow brings death. Tagalog po. Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan yung ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Amen. And praise the Lord for that. Because we don't have to die. Amen. You are eternally, amen, alive in Christ. Amen. Hallelujah. Ikaw po'y buhay sa Panginoon. Ngayon pa man din, naalala ko yung sinabi ko rin sa inyo. Akala ko pag namatay ako, tsaka yung eternal life ko with Christ. Ganun yung connection ng aking isip na muna. Sabi ko, nung realize ko, sabi ko, mali pala yun. Even now that you accepted Jesus as your Lord and Savior, of course, the now is that you already have that eternal life. Yes. Amen. Hindi yung pag namatay ka tsaka eternal life. Hindi po. Ngayon pa lang. You already have that eternal life in Christ Jesus. Amen? Amen. Praise the Lord. Are you blessed because of that? Amen. Minsan kasi yung sa mundo natin, nakikita natin yung hanggang dito lang. You don't know what's gonna happen when you die, of course. So that's why ganun yung thinking ko. But then when I realized, nung binasa ko yung words, ko, wow, amazing pala, Lord. That when I accepted you as my Lord and Savior, then my eternal life has already begun. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Okay. So, ibig sabihin po ng contrition or yung contrite heart is that
you are truly sorry. You are truly repentant. Amen? Hindi yung dahil nahuli ka at nagkamali ka, tama din naman pa rin yun. Pero ito yung pinakamaganda. That you recognize how sin hurts the heart of God. Amen? Kasi minsan tinitingnan lang natin sa sarili natin eh. Pero yung ikaw na having a contrite heart or truly repentant heart is that you see or na-recognize mo na yung kasalanan mo ay sinasaktan mo ang puso ng Diyos. Amen? Kasi lagi natin nakikita towards us lang eh. Pero ito para makita mo na ang kasalanan ay mare-recognize na natin na tuwing nagkakasala pala ako o nung nagkasala ko at nagkakasala ko ay sinasaktan ko pala ang puso ng Diyos. Amen? Do you see that? Amen? And that will make you even decide in the way na susundin mo lagi ang Diyos. You will have that conviction to follow God even more. Amen? At susundin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka suway o hindi ka pasaway. O kung meron pasaway minsan, ay nababago. At harin at nawa ay patuloy na, amen, nasunod at magbago sa Panginoon. Amen? Kaya na tayo ay nag-grow, nagmamature tayo in faith. Amen? Hindi na tayo baby Christian. I believe most of you are not baby Christians anymore. Amen? Kayo ay mga nag-grow na kasi nakita niyo yung mga, look at your past. Before, you would see yourself, ay, ganun pala ako noong ano, ang laki na ng pinagbago ko, ang laki na ng growth ko as a Christian. Amen? You can see that. Amen? Nakikita niyo kung paano na-home yung faith niyo, paano yung faith niyo nagle-level up. Nagle-level up, no? As you level down, you level up yung faith. Pero talaga yun eh. Talagang babasagin ka muna. And then you get to trust God and then you learn something. Ganun pala yan. Marami tayong mga Kristiyano, meron tayong mga aha moment. Aha moment. Ay, oo nga, ano. Marami tayong mga aha moment. Lalo na sa pagbabasa ng word, biglang lumiliwanag yan, di ba? Sasabihin mo, oo nga, Lord, ang galing-galing mo talaga, no? Bigla na lang may rema, revelation, buhay ang salita ng Diyos, na bigla lang, oo nga, Lord. Oo nga, hindi ka naman, oo nga, dahil ka na lang, oo nga, kasi tinuturahan mo. So this is what you call rema, or revelation ng word. Buhay ang Diyos sa salita, nabubuhay, lalo na kung para sa iyo yung salita, biglang, yung nandun, biglang luwas, gumanon sa iyo, buhay ang salita ng Diyos. Para sa iyo, mga kapatid, pag-iingatan nyo yun, panghahawaan nyo yun, kasi yung salita na yun ay ibinigay ng Diyos para sa iyo. Amen? Maninang amen? Amen! Amen. Dapat kasi amen yun, kasi salita ng buhay na salita ng Diyos yun, ibinigay para sa iyo. Amen. Hallelujah. So, the next thing is, this is the last one, the promise of divine acceptance. Okay, points. Your brokenness is not a barrier to God. It is the very thing that attracts His grace. Amen? So, you might think na yung brokenness mo ay baka hindi ka na makalapit sa Diyos or hindi ka karapat-dapat lumapit sa Diyos. Amen? Maybe it's something na it's keeping you away from God. Ay, hindi ako sapat o karapat-dapat sa Diyos eh. But actually, it's the opposite. It's another paradox. It's the very thing that attracts His grace. Wala pong mahirap sa Diyos. Amen? Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang hindi kayang maabot ng grace, ng biyaya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang biyaya ay available sa atin. Ito ay tatanggapin lang namin. Lahat natin. Amen? Hallelujah. So, Psalm 34:18. It says there, the Lord is close to the brokenhearted. Are you brokenhearted? Amen! Amen. Hallelujah.
Broken-hearted because you've been broken by the Lord, and broken-hearted because there is something that's breaking your heart right now. Okay? Meron eh. Alam mo, there's always something that breaks our heart. Amen? And it says here, the Lord is close to the broken-hearted. Napakasarap, no? Kung lahat iiniwan ka na, pero si Lord hindi. The Lord is always close to you. Especially when we are broken-hearted. Amen? And saves those who are crushed in spirit. Amen? Sa Tagalog, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. Lalim Tagalog. At tinutulungan niya ang mga nawawala na pag-asa. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. You know what's the most beautiful part of the verse natin? No? Yung, oh God, you will not despise. That's a beautiful promise. It's a powerful promise. Amen. He will not despise. Because while the world may see your weakness or our weakness as a reason to reject us, okay? Yung kahinaan natin, the world may reject us. Amen? But God sees it in another way. God sees it in a way that He has the reason to draw near you to Him. Amen? Nahalo ba puso mo? Amen? Yung rejection natin, yung weaknesses natin, we may receive that in the world. Amen? Yan yung mararanasan natin sa mundong ito. But, in God's eyes, He uses it as a reason para lumapit ka sa Kanya. Amen? Kaya mapapansin niyo mga kapatid, yung mga desperate o yung mga talagang they're at the end of their rope, doon nila nahahanap ang Panginoon. Amen? Doon mo nahahanap ang tunay na buhay ng Diyos. When you're at the end of your rope. Amen? Kasi wala ka nang magagawa. Amen? There is something in you that you just cannot do. You cannot do anything anymore. That's the time wherein we find o nasusumpungan natin ang Panginoon. Amen? Ginagamit ito ng Diyos. Amen? That He allows you to reach the end of your rope para wala ka na kakayahan, wala ka na gagalingan in any form. It could be sickness, physically. It could be hard meaning to say, relationships. Amen? And it could be just about na maybe financially, anything in this world, or maybe rejection, maybe, like, for example, sa trabaho, maybe na-determinate or mga gano'n, no? Like, so many reasons why in this world that we could be rejected. And we are rejected probably nga sometimes, maybe, nangyayari once in a while. Nangyayari ano. But then, you know what? God never rejects us. Amen? Instead, He uses it for us to draw near to Him. Amen? Para tayo ang muling lumapit sa Kanya. Sino ang mga nagsusumbong lagi kay Lord? Amen. Nagsusumbong kay lagi kay Lord. Amen? Sa pagsusumbong natin, nasusumpungan natin na kinakausap ka ng Diyos, ito Lord, nagkamali ko. Ito Lord, sinasabi mo din naman kung ano yung tama sa puso ko. Itinatas niya, God is so beautiful. He will never shame us. He just loves us when He speaks to us. And that He will always lead us to His perfect will. Amen? Hallelujah. Bago magtapos, yung nakaraang week ay may nagalit sa akin. Dahil may nakalimutan ako. Hindi ko talaga maalala, pero galit-galit sa akin. Sabi ko, ba't galit na galit ka? Di ba pwedeng i-remind mo naman ako kasi dami ko inaalala. Sabi ko, ba't galit ka? Hindi nila pinapansin. Talagang binati ko. Sabi ko, hindi niya pinansin. The next week, binati ko ulit. Binati ko. Tapos, pinalikuran ako. Galit mo na sa akin.
Sabi ko, dinabal ko, ba't galit ka sa akin? Sabi ko, sabihin mo sa akin kasi parang, oh, sorry ako sa iyo. Baka naman, nag-big kasalanan ako sa iyo, tapos hindi mo sinasabi. Ay, di sabihin mo sa akin, parang sorry ako sa iyo. Ay, sinabi niya yan, may nakalimutan ako. Ganun siya dire. Tapos sabi ko sa kanya, sa sunod naman, para fair. Para fair, pwede po, paalala mo naman sa akin na it's really a small matter. Like, it's just a small matter, really. Na, pwede mong ipaalala sa akin at nang maibigay ko sa iyo information. Nung hindi na sinabi niya sa akin, hindi ko lang naalala, hindi ko lang maalala talaga eh. But, it's a very tiny thing that, So, I brought it to my heart, and then I prayed it to God, and I also carried it, because sa susunod nga, pag ito talaga, sasakutin ko tayo, mga ganun, gumagana din yung sarili ko, Dapat, kung ito, bastos kong tao to, gusto ko sana gaganyanin, bastos ka, binabati ka, umayos ka, parang gano'n, di ba? Professional, di ba? Pero tapos, professional, pag ano, katalibunan ka, pero you have to, I give it all to God. I just pray about it. And then, nakita ko yung galaw ng Diyos. When you always give it to Him. In that week, when I prayed for one, na dinala ko sa hospital. And then, gumaling. Literally, physically. Amen. The second one is when I prayed for another one, deliverance, immediate nakita ko, ganun kaagad yung spirit of fear and anxiety. And kita ko kaagad change. Sabi ko, wow, Lord, sabi ko, God is really alive. Na-bless ako doon. Sabi ko, I have to go through this so that I will experience this. Eh, kung hindi ako nagpapakumbaba, hindi ko ito mararanasan. Amen? Now, when you pray, God really works. Amen? So, I praise God for that. Na-bless ako noon. Thank you, Lord God. And I say that, to magnify God and because He is worthy to be praised. Amen. And I don't want to say the details of it, but then, God is worthy to be praised. Amen. Hallelujah. So, para sa ating mga puso, summary natin, so what is the heart that God cannot trust? Amen. First is the poverty of ritual. Number 2 is the beauty of the broken spirit. Number 3 is brokenness as the Catholics for breakthrough. Number 4, the power of contrition. Number 5, the promise of divine acceptance. Amen. Hallelujah. So we go through our conclusion. It says there, we are never more whole than when we are broken before God. Ibig sabihin nun, when we are broken before God, we are then made whole. So, pag broken ka pala sa Diyos, ikaw ay buo. Amen? Amen. Baliktad mo, no? But this is really the paradise. This is how God works in us. Amen? That when we are broken and when we accept, amen, and when we and when we inamin natin, sa Panginoon na tayo ay broken at nagkasala at may pagkukulang, amen, then God will make us whole. And He's the only one who can do it, amen. Because our greatest breakthrough is found at the end of ourselves. When you're at the end of yourself, then you find your greatest breakthrough. Amen? I want you to imagine that when you're let's say in a room, and it's dark, completely dark, pero merong fractured wall o broken wall doon, at may sumisiwang na ilaw. Amen? Okay? May makikita kang ilaw. So when we are broken and when we are fractured, paunti-unti naman tayo talaga binibigay ni Lord, hindi ka biglaan, But then when we accept to be broken before God, you will see that breakthrough light coming in to you. Amen? Naiintindihan niya yung picture mo ba? That light will come in to you. Amen? Hallelujah. So, sa 2 Corinthians 12:9 says there, but He said to me,
my grace is sufficient for you. Amen. For power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly in my weakness, so that my power is therefore I will boast all the more gladly in my weakness, so that the power of Messiah may dwell in me. Amen. May dwell in me. Mahaba kasi ito, medyo yung pagka-translate na from the TLB. Okay? But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sa Tagalog, ito kayo sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lumusang dahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya kung galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So habang tayo po ay pinagmamalaki ang ating kahinaan, amen, ay nananatili ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. At tayo po ay tumayo at tayo ay manalangin. Amen. Hallelujah. Let's pray. Our Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. So let's set our hearts and our minds to our Lord. Amen. Hallelujah. Sino may mga dinaranas dyan? Just lift up your hands. You don't have to tell me what it is because I wouldn't know anyway. But let's just ask the Lord because God can see. Amen. So if you're going through something right now, amen, we'll ask the Lord to minister to you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Abba Father. So let's fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Abba Father, thank you for your word today, Lord. Lord, we acknowledge, Lord, your power and your presence of our lives, Lord God. We, Lord God, surrender to you. We surrender, Lord, everything of what we have. We surrender our past. We surrender what we have now. And we surrender everything to you, Lord Jesus Christ. Lord, we ask today, as we know, Lord God, you have spoken to us, Lord God, through your word. Lord, we ask that you see, Lord God, our hearts today. Surrendering to you, Lord Jesus Christ. We ask, Lord, that you move, Lord God, in our lives. Panginoon, salamat po, Lord, sa lahat ng ginagawa mo. Lord, we repent, Lord. We are sorry, Lord, when we operate, Lord God, sa sarili namin gawa, sa sarili namin pagdidesisyon. Dahil, Lord, nahihiya kami. So we ask, Lord, today, that you would lift up once again, Lord God, our heads, for you're the glory and the lifter of our heads. Abba, Father. Thank you, Jesus, for today, Lord. You know, Lord God, kung anong dinaranas namin, what we have right now. You know, Lord God, who we are. You know, Lord God, what we've been asking for, praying for, Lord God. You know everything about us, Lord, more than we would ever know about ourselves. And we thank you, Lord, na sa lahat ng ito, Panginoon, Lord, mararanasan namin, Lord God, ang iyong biyaya, O Diyos. Ang iyong pagpapatawad, Lord, ang iyong awa, O Diyos. At lalo na pag-ibig mo, O Diyos, Panginoon. Lord, we ask, Lord, na punihin mo muli kayo, Panginoon, ng iyong pagmamahal,
Your love, Lord God, that is immeasurable. Your love that is unconditional, Lord God. Your love, Lord God, that is above and beyond, Lord God, for every mistake that we have ever done in our lives, Lord God. Your love is above, Lord. And we thank you, Lord, Panginoon, sa lahat, Lord, ng ginawa mo sa buhay namin at sa patuloy mong ginagawa, Lord God. Salamat, Lord, sa kayusan ng buhay namin, Lord. At ipatuloy mo, Lord God, na pag-aayos ng aming mga buhay. Ganon din, Lord, na aming pamilya, Lord God. Salamat po, Panginoon, ang mga nagtitiwala sa iyo at nanampalataya sa iyo, Panginoon, Lord. We'll experience, Lord God, your promises, Lord God. We'll experience, Lord God, your goodness, Lord. Dahil, Lord, tunay ka at buhay ka, Panginoon. Hindi ka nagbabago sa iyong mga salita, O Diyos, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa pag-ibig mo muli, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa presensya mo, Lord, sa araw-araw sa buhay namin, Panginoon, Lord God, na ikay nararanasan namin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa araw na ito, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin at sa salita mo, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na Panginoon, na maitanim to, Lord God, at magtanim, Lord God, na magbunga, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. At kami, Panginoon, ay makaranas at maranasan kami, maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Lord God, sa aming mga buhay. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami po, Panginoon, ay naniniwala, Lord God, sa lahat ng gagawin mo, Lord God. And Lord God, alam namin, Panginoon, ng lahat, Lord, ng kabutihan mo, Lord God, ay, Lord, siya, Lord God, na desire mo, Lord, para sa amin, Lord God. And we believe, Lord God, today, and we give you praise, Lord God, and all these things, Lord God, sa iyong Panginoon, Lord God, ang totoong, Lord God, na pagsamba, pasasalamat, Lord God, at lalo na, Panginoon, Lord God, ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Muli, Panginoon, maraming salamat at sa lahat ng ito, Panginoon, salamat sa pakikinig mo, Lord, sa bawat, Lord, dalangin ng iyong mga anak, Lord God. Hallelujah. Kami po ay nananalangin sa iyong nag-iisang buktong na anak ng aming Panginoong Kristo. At lahat ng matagumpay ay lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Ganun din po sa mga nanonood, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa Saturday service. Ay ingana niya po namin muli kayo. Meron pong Sunday service, same time at 10. At ganun po, we do have live devotions po. At Thursday live devotions at 8:30 po ng gabi. So maraming salamat po muli and God bless you and we will see you po ulit next time.